Magandang araw, ako si Cristoric C. Magbanwa. Dati akong leader estudyante at mag-aaral sa isang universidad sa Laguna. Nagsimula ako ng aking pagkilos bilang aktivista. Ako ay naging aktibong kasapi ng League of Filipino Students at makalipas ang sumunod na taon, ako ay narekluta bilang kasapi ng revolusyonaryong kilusang lihim ng mga kabataan sa paaralan, ang Kabataang Makabayan. At ako ay naging kasapi din makalipas na taon. Sa edad na 18 taong gulang ay narekluta bilang maging ganap na kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa loob ng 3 taon, ako ay nahalal bilang tagapangulo o president ng Student Council ng aming paaralan. Ako ay kumilos sa loob ng paaralan sa loob halos ng 4 na taon, at makalipas nito, matapos ang aking panahon ng panunungkulan at pananatili sa loob ng paaralan sa kolehiyo o sa universidad, ay pinili ko na sa halip na magtrabaho at mamuhay ng mapayapa, ay mas pinili ko ang landas ng revolusyonaryong pakikibaka. Matapos ang aking kolehiyo, ako ay kumilos bilang isang full-time organizer ng underground organizer ng labor union, student organization, urban poor communities, at iba't iba pang mga pagkilos, anyo ng pagkilos sa White Area Committee. Ang dahilan pangunahin ng aking naging pagsapi sa revolusyonaryong kilusan ay ang aking pagiging idealista bilang isang kabataan. Noong mga panahon na yon ay para bang gusto kong baguhin ang bulok na sistema ng lipunan sa pamamagitan ng pakikibaka, sa pamamagitan ng pagiging kritikal sa gobyerno, at sa pamamagitan ng tuwirang paglaban dito. Dahil na rin sa husay ng pag-oorganisa ng revolusyonaryong kilusan, kaming mga katulad kong kabataang estudyante ay nahumaling doon sa kanilang napakahusay at napakagandang pagpopropaganda sa hanay namin mga kabataan, na malaki ang tungkulin namin mga kabataan sa pagsusulong ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan. Ang aking karanasan sa loob ng revolusyonaryong kilusan sa halos 8 taon ng aking pagkilos at pagiging kasapi ng CPP, NPA, NDF, ay masasabi ko na malaking kamalian ang paghawak ng sandata laban sa gobyerno. Maraming pamamaraan ng pagsusulong ng pagbabago, subalit ang aking nakita ay hindi nararapat na humawak ng sandata laban sa gobyerno, lalo't higit kung ang partido na namumuno, ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang mga individual na namumuno dito, yung mga tinatawag na responsableng kadre o mga namumunong kadre sa revolusyonaryong kilusan, ay iba ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Halimbawa, sa aking karanasan, at ito ay kaya din patunayan ng aking may bahay. Dahil ang revolusyonaryong kilusan ay punong-puno ng panlalansi, panlilinlang, sa mga mamamayan. Hindi lamang sa mga mamamayan, kundi direkta maging sa mga individual na kasapi nito. Sinasabi sa patakaran ng revolusyonaryong kilusan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagrerekluta ng mga child soldier o mga batang mandirigma. Subalit sa karanasan ko, at lalong-lalo na sa personal na karanasan ng aking may bahay, ng aking misis, ay isa itong patakaran na tahasan na nilalabag ng partido at ng hukbong bayan, sapagkat ang aking may bahay ay narekluta nung siya ay 13 taong gulang pa lamang, at nagsilbi siya bilang technical staff at liaison officer ng pamilya Rosal, ng pamilya ng yumaong tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Gregorio K. Roger Rosal, at ng kanyang yumao ding may bahay na si Rosemary Dumanais, o kilala sa Kilusan bilang si Kasoli o Kaupeng. Sa aking bahagi, ang dahilan ng aking pag-alis sa Kilusan ay yung pagiging
inutil ng kilusan sa usapin ng pagsusulong ng makabuluhang pagbabago. Hindi totoo na ang layunin ng kilusan ay magsulong ng makabuluhang pagbabago, sapagkat ang nangyayari, ang naitataguyod lamang dito ay ang mga interes ng mga namumunong kadre ng revolusyonaryong kilusan. Halimbawa, no, sa usapin na lamang ng pagbibigay ng suporta sa pamilya, ang isang ordinaryong hukbo ng New People's Army noong panahon namin ay tumatanggap ng suporta sa pamilya na 1,000 piso kada bata. At ayon sa patakaran, kung 6 ang anak mo, ay hindi ibig sabihin 6 yung bibigyan ng suporta sa pamilya, 3 lamang, sapagkat yun ang itinakdang limit na suporta sa bawat pamilya. Pero ako ay laking gulat ko, no, at laking pagkadismaya nang nalaman ko mismo sa aking misis, sa aking may bahay, na technical staff nga ng ni Naka Roger at ng kanyang asawa. Nakakadismaya at nakakagulat na malaman ko sa kanya na yung mga anak ng mga namumunong kadre ay nag-aaral sa mga hindi lamang pribado kundi mga eksklusibong paaralan, kagaya ng nag-aaral siya sa Sacred Heart, yung pinakamahal, no? Sacred Heart College po ay ang pinakamahal at pinaka-pribadong paaralan sa lungsod ng Lucena. Yung isa naman niyang nilang anak, no? Si Andrea ay nag-aral din sa Ateneo. At yung isang anak nila na si Mafe o si Marife ay nag-aral naman sa Universidad ng Santo Tomas. No, kaya kung titingnan natin ay isang kasinungalingan yung sinasabi ng mga namumunong kadre na bilang mga revolusyonaryo, no, kasi kami may paniniwala na simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka. Ang nangyayari kasi, ang simple lang na nabubuhay at nagsasakripisyo ay ang mga ordinaryong kasapi at miyembro ng CPP, NPA, NDF sa kabila ng paninibasib at pananamasa ng mga namumulong kadre ng revolusyonaryong kilusan. Sa pagtuklas naming mag-asawa sa katotohanan ito, ay ito na rin eventually, no? O sa malaon, ito na rin ang naging dahilan upang kami ay umalis sa at lisanin ang revolusyonaryong kilusan. Hindi agad kami sumuko sa gobyerno dahil kami ay nagtagupang mag-asawa, no, sa ilang panahon. Dahil na rin sa takot namin at sa paniniwala sa doktrinang inukulkil sa aming kaisipan ng mga sundalo ng gobyerno, partikular ng kasundaluhan, specifically yung Philippine Army. Kapag kami daw ay sumuko o nahuli, kami di umano ay sasaktan, torturin, kukunan ng impormasyon, at kapag hindi na makunan ng impormasyon ay kami ay i-dispatcha na at papatayin. Lahat ng naging miyembro o kasapi ng CPP-NPA-NDF ay makakapagpatunay sa doktrina o kaisipan na yan na ibinabaon o inuukilkil sa aming isipan. Pero naglakas loob kaming mag-asawa dahil ngunit sa kabila nga nung matinding pagdodoktrina sa amin na kapag kami sumuko sa mga military o sa gobyerno, kami ay papahirapan, torturin, kukunan ng impormasyon, at kapag naubos yung impormasyon na aming maaaring ibigay, kami ay papatayin na o didispatcha na, ay nag-ipon kami ng lakas ng loob mag-asawa dahil sa kabila ng kagustuhan namin na mamuhay ng mapayapa, ay nag-ipon kami ng lakas ng loob na sumuko, no? Sumuko kami sa gobyerno noong taong 2004, no? 2004, no? At mula noon ay nagsimulang mabago ang takbo ng buhay naming mag-asawa. Napatunayan namin na hindi totoo na kapag
nagbalik loob sa gobyerno, sumuko sa kasundaluhan, ay totorturin, papahirapan, at papatayin. Ito ay napatunayan namin sa buhay namin na ito ay napakalaking kasinungalingan. Dahil nung kami sumuko sa gobyerno ay hindi namin naranasan na makurot o mamura o pagtaasan ng boses ng mga sundalo, kundi kabaliktaran ang ipinakita sa amin ng mga dati naming kaaway. Pinakita sa amin na kami ay may dignidad, kami ay ginagalang at ginagarantihan nila yung aming karapatang pantao. At bukod pa doon ay ang mga kasundaluhan pa at ang gobyerno ang tumulong sa amin na magkaroon ng maayos at disenteng pamumuhay. Sa kasalukuyan, no, kabaligtaran sa buhay sa Kilusan na ang mga pamilya ay nasisira, ang pamilya ay pinaghihiwa-hiwalay. Kami ngayon, ang aking buong pamilya ay namumuhay ng mapayapa at masaya. Sa kasalukuyan, kami may 2 anak na parehong napapag-aral namin at sa araw-araw ay nakakapiling namin. Hindi kung katulad ng mga kami nasa Kilusan pa, yung mga kasama o kasapi ng CPP, NPA, NDF na buong panahon na kumikilos ay malayo sa kanilang mga pamilya at literal na inihahabilin ang kanilang mga anak na parang mga tuta. Ang aking mensahe para sa mga kasama na aktibo pa ring nakikibaka laban sa ating gobyerno ay mag-isip-isip kayo mga kasama, dahil walang kahantungan ang pakikibaka na inyong isinusulong. Bakit? Dahil ang tanging nakikinabang sa revolusyonaryong Kilusan ay ang mga namumunong kadre sa kabila ng buhay at kamatayang pagsasakripisyo ng mga ordinaryong kasapi ng revolusyonaryong Kilusan. Ang gobyerno ay nandito upang tayo ay tulungan, at kami ang buhay na saksi at makakapagpatunay na sa pamamagitan ng pamumuhay ng mapayapa sa tulong ng ating pamahalaan at pakikipagkaisa sa ating mga kasundaluhan ay matatamo natin ang isang kinabukasan, ang isang bansa na may tunay na kalayaan at demokrasya na magtataguyod sa interes at kagalingan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kasama, panahon na upang ibaba ang inyong mga sandata at muling bumalik sa piling ng inyong mga pamilya. Kayo ay matagal nang inihintay, ang inyong pagbabalik ay matagal nang pinananabikan ng inyong buong pamilya. Kaya naman tapusin na natin ang pananabik nila, no, sa inyo at mamuhay ng mapayapa kasama ang inyong mga pamilya. At sama-sama ninyong itaguyod ang kinabukasan ng inyong pamilya, lalo tigit ng inyong mga anak. Nais ko ring samantalahin ang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa mga taong malaking naging bahagi sa aming pagbabagong buhay mag-asawa. Unang-una na dyan ay ang yumaong si General Efren Orbon, ang isa pa rin naming ninong si Colonel Virgilio Espinelli, si Major Don Templo Nuevo, na Captain Pimentel, ang 1st Infantry Battalion, at syempre ang buong 2nd Infantry Division ng Philippine Army na malaking bahagi ng pagpapanibagong buhay ng mag-asawa. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko din ang isa sa mga naging dahilan ng aming magandang tinatakbo ng aming buhay, ng aming pamilya. Pinapasalamatan ko din si Major General Fernando L. Mesa sa kanyang patuloy na pagsubaybay sa amin, hindi lamang sa usapin ng trabaho, maging sa personal at sa mga usapin sa aming pamilya, na siya ay laging nandyan upang kami ay alalayan. Lahat ng aking mga nabanggit ay itinuring namin dating mga kaaway na ni sa hinagap o sa panaginip ay hindi namin akalain na silang mga tao na makakatulong sa amin upang
makapagbagong buhay, magkaroon ng direksyon ang buhay ng hindi lamang ng aking sarili, kundi ng aking buong pamilya. Muli, maraming salamat at nawa ay kapulutan ng aral ang maikling dokumentaryong ito. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan. Mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.